Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, Attorney Topacio, hinamon si Congressman Dan Fernandez sa labas at huwag tumago sa parliamentary privilege. Nako, yan mga kababayan, mukhang nagkakainitan, no? Ang kampo ni Topacio at ng Kongreso, mga kababayan. Ha? At gusto pa yatang i-contempt, no? Si Topacio sa kanyang pinagsasasabi sa labas ng Kongreso. Yan mga kababayan. Pero bago po natin simulan pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto mga kababayan, may isi-share lang po ako. Ha? Si ano pala, no? Malaki pala ang naging papel ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib, dito sa pagpapasalitate, no, ng pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan, no? At base nga po sa kanyang statement, siya po ang naging tulay, yan mga kababayan, ng pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy. At base po dito sa post ng Mindabout, mga kababayan, ay lumalabas na wala naman palang participation ang PNP dito sa pag-surrender, no, kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero bakit mga kababayan, itong si Abalos, todo po ang kanyang depensa. At PNP nga po, ito basahin ko po mga kababayan, yung sinasabi ni Secretary Abalos, Palagay ko ito yung epal talaga, no? Ang word lang naman dito ay yung tinatawag nating nahuli. Pinakita namin na nakatrap na siya. Si Pastor Apollo Kibuloy. Huli na siya. Tsaka lang niya namilit, tsaka lang siya namilit na sumurrender. For us, huli na, sakote na. Whatsoever about that? This is all about hard work. Yan mga kababayan, no? So, sa palagay niyo po ba, PNP talaga? Huli na Sabi niya, kayo ba ang nakahuli? PNP. At masyado kayong maingay, diba? Bakit masyado kayong maingay? Hindi naman sa inyo sumurrender. Doon tuloy sa ISAP na sumurrender yung spokesperson nila, kung meron man. Hindi nga diba? Hindi nagbibigay ng statement. Pero kayo, diba? Kaliwat kanan ng inyong pang-aanggin. Yung sinasabi nga ng iba ay credit grabber. Nako. So ito mga kababayan, President Bongbong ay si ex-President Duterte naghain ng reklamo versus Abalos, ibang opisyal kaugnay sa KOJC compound raid. So ito na mga kababayan ang aftermath mga kababayan ng ginawa nila sa sa KOJC compound. Sana po ay may managot dito sa gagawing hakbang, legal action ni dating Pangulong Duterte sa pagsalakay nila dyan sa KOJC, mga kababayan. Okay? So ito na nga mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po, si Attorney Topacio. Hindi ko po malaman kung bakit ang ilang miyembro ng Quadcom ay nanggagalaiti sa aking mga ex-posts. Ang daming banat kay Jinky Luistro. Ang daming banat sa akin lingkod. So it's our time to get even, no? And this is what Attorney Topacio is saying. You know, he is trying to appear like he is a young brat. So dito mga kababayan, napapansin niyo ba? Pag ikaw talaga ay agresibo, no? Ikaw ay agresibo, that you are against the government, you are against the administration. Gumagawa talaga ng paraan, no? Whatever resources na kaya nilang gamitin to pin down. Ito ngayon si Atty. Topacio, mga kababayan, di ba? Dahil nga po doon sa mga picture na pinalabas niya, which is
mga kababayan, no, ay ano naman connected naman sa ginagawa nilang investigasyon ng Quad Committee, di ba? Mga literato yun na kasama ang Pangulo, no? At Pogo owner. So where is, nasaan po ang pagkakamali? Dapat nga po mas eager po silang imbestigahan ito dahil ang sangkot ay ang presidente, di ba? This is the chance to clean the name of the president. Pero bakit ganito? Diba? Mas gusto pa nilang manahimik na lang si Topacio. When he is actually a very good lawyer. And he is a friend even of this committee. I do not know why he has been saying things against us. At parang binabalaan pa tayo. I just wish to add to the manifestation of the Honorable Abante that the reposting done by Yes Yes Yo, which we believe belongs to Attorney Topacio, constitute an act of contempt because that constitutes disrespect. So yan mga kababayan, iko-contempt po nila si Attorney Topacio, mga karibin natin doon sa pagpo-post, no? Sabi nga po ni Attorney Topacio, aba, bakit nyo naman ako iko-contempt? Hindi nyo naman ako inimbestigahan dyan sa sa Kongreso, diba? Kung sinabi niya, sabi niya, kung sinabi ko, or ipinakita ko dyan sa Kongreso, pwede nyo akong i-contempt kasi nandiyan naman sa loob. Pinandito ako sa labas To the members of this committee. At parang binabalaan pa tayo na mali daw yun na nagpo-post ako tungkol sa kanila. Kung doon ko sila binastos, pakulong nila ako. Kung minura-mura ko sila roon, pakulong nila ako. But outside of the house, what business have they in at taking me to task for exercising my freedom of expression? Kung ganyan yung mga yan, if they're coming after me, they may be coming after you later. Akala yata nila silang batas. Number 2, yung last hearing po, nagsalita si Congressman Fernandez na kung ano-ano, na very unseemly for a public official. Alam mo, pahabain niya ang kaso para at least makuha lahat ng pera mo. Okay. Sige, thank you. Thank you, Congressman Fernandez. Kaya yung wag daw sundin yung abogado niya, kasi gusto lang magtagal yung kaso para makuha lahat ng pera niya. Tama ba yun? Kayong magtanong sa sarili nyo, tama ba yun for any person, especially a public official, para gawin mo yon? By that alone, you are undermining the right to counsel because you are trying to destroy the bond, the sacred bond between lawyer and client. Bago sasabihin pa nila, wrong advice, hindi po tama yun eh. Kung talagang naniniwala si Congressman Dan Fernandez sa sinasabi niya, I challenge him. Wag doon mo sa loob ng committee hearing sabihin where you are protected by the cloak of parliamentary privilege. Di kita pwedeng galawin doon. Punta tayo sa labas. Dan, doon mo ulitin para wala kang parliamentary privilege. Or better still, magkita tayo sa neutral territory, ulitin mo sa harap ko. Tignan natin kung ano mangyayari. Yun lang. Kasi titirahin mo ako, sisiraan mo ako, nakatago ka. Meron kang bulletproof nung parliamentary privilege mo. So yan nga po yung mahirap mga kababayan, no? Pag yung isang resource person pinatawag dyan sa Kongreso, ang kadalasan nangyayari mga kababayan, yung lumalabas lang na impormasyon, yung gustong-gusto lang talaga ng mga kongresista. You can't even defend yourself. Kung ano lang yung tanong nila, diba? Sabi nga po ni Congressman Abarte, yes or no lang naman ang sagot. O diba? Yes or no lang, wala nang iba. Kasi nga po, kung anong gusto nilang makuhang impormasyon at kung anong gusto nilang isagot, pipilitin ka po nilang maisagot yun. Diba? Kahit labag sa kalooban mo, sasabihin mo yun kasi you don't have any option. Diba? Kailangan isagot mo yun yes or no. Anong klaseng usapan yan, di ba? Yung right against self-incrimination, tama po naman si Congresswoman Luistro. You invoke that whenever a self-incriminatory question is asked. Tama siya. I agree with her. Magaling naman si Congressman Luistro, lalo na pag may binabasa. Okay. Nagpag-usapan din natin yung post.
Hindi ko po malaman kung bakit ang ilang miyembro ng Quadcom ay nanggagalaiti sa aking mga ex-posts at parang binabalaan pa tayo na mali daw yun na nagpo-post ako tungkol sa kanila. Hindi po ba meron tayong libro dito sa ating bansa? Manipis na libro lamang yon. Ang tawag doon ay saligang batas. At kung ikaw ay pupunta sa Article 3 noon, nakalagay ay may freedom of expression. In fact, nakalagay doon, no law shall be passed abridging the freedom of expression or of the press or of the right of the people to peaceably assemble for So baka mga kababayan, hindi po alam ng ating mga mambabatas itong batas na mini-mention na freedom of expression, mga karbi natin. No? Kasi pinipigilan po nila eh. Diba? Parang pinipigilan nila yung paglalabas ng opinion or reaction or komento. Diba? to petition the government for a redress of grievances. Kung ang buong Kongreso ay hindi pwede na magpasa ng batas na pumipigil sa freedom of expression, what makes 2 or 3 members of the House think that they should curtail my freedom? That they should talk against me doon pa sa halls of Congress, taking me to task for exercising my constitutional right. Bakit sila ma-offend? Di ba sabi na ng Korte Suprema? Public officials should not be onion skin. 2 kaso sinabi yan ng Korte Suprema. Sabi ng ating civil code, pronouncements of the pronouncements of the Supreme Court are part of the law of the land. Mambabatas ka. When you took your oath of office, you swore to uphold and protect the laws, the Constitution and the laws of the Republic. Eh bakit ayaw mong sundin yung batas na huwag kang magbalat sibuyas? Di ba? Kayo ay mambabatas, hindi kayo ang batas at hindi nyo nga pwedeng magpasa ng batas na pumipigil sa freedom of expression. Why are you trying to intimidate me by exercising my freedom of expression outside the halls of the House? Kung doon ko sila binastos, pakulong nila ako. Kung minura-mura ko sila roon, pakulong nila ako. But outside of the House, what business have they in taking me to task for exercising my freedom of expression? Eh kung ganyan yung mga yan, if they're coming after me, they may be coming after you later. Akala yata nila silang batas. And then, eto pa every person has the right to counsel. 2 beses pong na-violate siya ng House. Unang-una, nung unang session, kailan ba yon? Yung unang lumabas si Miss Cassie Leong, noong ayaw nila akong palapitin sa aking kliyente just because they cannot get the answers that they want. Sabi po nila, ako daw ang sumasagot, tinuturuan ko daw yung kliyente ko. Eh siyempre, yun ang role ng counsel. Tingnan po nila yung sarili nilang rules. It seems that it's Attorney Topacio answering. So I think we should. No, I've been watching you, and you've been whispering. So can we please give the resource person the opportunity to answer truthfully? Attorney Topacio, may we ask you to refrain from answering in behalf of your client? So, Cassie, ikaw ang sumagot. Okay? Yes. Thank you. Attorney Topacio, with all due respect, I mean, I don't mean no offense to you, but it's just that let's allow the resource person the freedom to explain her side and to explain how she's involved or not involved in this situation, because this is her opportunity to clear her name. Thank you very much, Mr. Chair. The counsel should advise the client. Bako sinasabi nila ini-invoke daw yung right to remain silent upon my advice. Eh siyempre, abogado ako, ina-advise ko siya. The right to be silent is in the Constitution. Anong unang trabaho mo sa buhay mo? Pasensya na po ulit. I refuse to testify po. Saan ka nag-college? This will not incriminate you. It will po. Sa- What? Ang tinatanong ko, saan ka nag-college? I refuse to. Sabi mo, Pilipina ka, di ba? Did you study in the Philippines? I refuse po to testify po. Attorney Topacio, Can let we- this be a warning to you to please allow your client to respond to the question.
We will, you know, Tingnan nyo mga karibin natin, no? Kanina nang kina-counsel ni Atty. Topacio yung kliyente niya, di ba? Sinasabi na, Atty. Topacio, please refrain from doing, di ba? Oh, tapos ngayon, gusto naman nilang i-suggest na i-counsel na ni Atty. Topacio na sumagot. Ano ba talaga, 'di ba? Kung gusto niyo di ba? Kung gusto niyo pasagutin, nagigis yung mga kabayan, parang pinaglalaruan lang sila dito eh. these are simple questions. Tinanong lang, saan siya nag-aral, saan siya nag-college? Right against self-incrimination? Please. You know, this is a warning, Attorney Topacio. Let her answer. Kasi, Mr. Chair. ano mo lang, sagot mo lang ng tama ito. Dahil yung tanong na kung saan ka nag-aral ay hindi naman incriminating sa'yo. Bakit refuse to answer? Patitilitan kami i-contempt ka. Mr. Chairman, parang Yes, yung sa paper ni Cassandra, meron na kagad sagot na pinuturo ni Atty. Topacio eh. Di ba? So I will give you another chance, Atty. Topacio. Mr. Chairman. My advice, siyempre abogado ako, ina-advise ko siya. The right to be silent is in the Constitution. Yun po ang hindi na-address. Noong diniscuss nila, kasi dalawa po in-invoke namin, the right against self-incrimination and the right to remain silent. Yung right against self-incrimination, tama po naman si Congresswoman Luistro. You invoke that whenever a self-incriminatory question is asked. Tama siya. I agree with her. Magaling naman si Congressman Luistro, lalo na pag may binabasa. Magaling siya. Anyway, yung right to remain silent, absolute po yun. Hindi mo pwedeng pwersahin, takutin, ibuli, ibambuse, lokohin ang isang tao na magsalita regarding the commission of a crime. Ngayon, inuulit ko, we concede if you refuse to testify in a legislative inquiry, pwede kang ikulong. Sinasabi na nga po namin, ikulong nyo na because we are invoking our right to remain silent. Absolute po yun. Ayoko magsalita, ikulong mo ako, ganun talaga. Pareho yun ng ang karapatan ng isang tao sa mamamayan, meron ding power ang legislature. Hindi po tayo magtatalo doon. Ngunit for you to isolate the council against your own rules, bago, para matakot yung witness, magsalita, sabihin yung gusto mong sabihin, foul po yun. Number 2, yung last hearing po, wala ako kasi nasa Davao po ako. Nagsalita si Congressman Fernandez na kung ano-ano, na very unseemly for a public official. Kaya yung wag daw sundin yung abogado niya, kasi gusto lang magtagal yung kaso para makuha lahat ng pera niya. Tama ba yun? Kayong magtanong sa sarili nyo, tama ba yun for any person, especially a public official, para gawin mo yun? By that alone, you are undermining the right to counsel because you are trying to destroy the bond, the sacred bond between lawyer and client. Binibigyan mo ng duda just because sumusunod yung tao sa advice of counsel na yung waiver na pinangako namin ay binawi namin. I-explain ko kung bakit namin binawi yung waiver. Kasi po, nung sinabi namin mag-execute kami ng waiver, the next day, ang Department of Justice ay nag-file ng 84 cases of money laundering against Miss Cassandra Leong, among others. Ano pong pruweba ba pag money laundering? Hindi ba yung movement ng funds sa bangko? Di ba may right against self-incrimination? So by executing that waiver, you are now violating our right against self-incrimination. Parang ibinigay na namin lahat ng ebidensya ng gobyerno. Ano nangyari sa presumption of innocence? Anong nangyari sa due process? Kaya binawi po namin, nanggagalaiti sila, hindi nila maunawaan. Kaya in-advise sa namin. Bago sasabihin pa nila, wrong advice. Hindi po tama yun So yan mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion or kritisismo sa video ito ay comment lang po sa baba.
para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po dito. Alright? Maraming salamat po.